Mapagpalang araw mga ka-survivor, ito na naman po kami sa isang umagang sinisimulan ko na naman po dahil po may pasok na naman po yung mga bata. Ito nga po yung bunso ko ay nasikaso ko na po bago pumasok sa paaralan. Una po nagigising yung anak ko po ng alas 5 po, pinaghahanda ko po siya ng pakakainin niya, inasikaso po yung mga kailangan niya. Tapos pasok po yan bago mag alas 6 po ng umaga. Kailangan na sa eskwelahan na po siya. Malapit lang naman po yung eskwelahan dito sa amin. Tapos ito na po yung bunso ko. Alas 7 po ang pasok niyan sa umaga. Malapit lang din naman po. Abe, hindi ko po na pala napansin. Nung iniwanan ko po yung camera, ito po yung pinagagawa niya. Alam niyo po mga ka-survivor, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon Diyos na hindi niya po ako binigyan ng malalang ang kalagayan po nung after ko po magkasakit. Naging maayos pa po ako. Naasikaso ko po yung mga bata. Nilalagyan ko nga po ng polvo yung anak ko niya sa kilikili po kasi meron daw po siyang hapdi daw po siguro po nagkahada dahil nga po sobrang pawis pag mainit po. Hindi ko po nilalagyan ng polvo yung likod niya, hindi to lang po sa may leeg kasi po pagka pinagpapawisan po pwede po siyang ubuhin. Ayun po yung kasabihan po ng iba po na sinusunod ko naman po dahil siguro naman po ay may magandang resulta po yun. Tapos po ito nga po, kumuha nga po ako ng pagkain po doon sa tindahan ng biyanan ko kasi ang nagtitinda ng bampo dyan ay yung asawa ko po. Humingi po ako para po pambaon ng anak ko po. Ang baon nga po ng anak ko ay palapok po. Tapos bumili po ako ng isang pirasong monay po sa bakery. Ayun lang po yung putok po pala. Ayun po yung recess niya po. Kakainin niya po sa recess. Tapos pinibigyan na po namin ng 5 piso po para po pambaon niya. Ito nga po, dumaan pa nga po kami sa tindahan siya daw ay kakain kahit po nakakain na po siya ng almusal habang nag-aantay nga po kami dun sa kasabay niya kasi sa umaga po hindi ko na po yan hinatid, pinapasabay ko na lang po sa mga nag-aaralan din po doon kasi malapit lang naman po dito. Sa pagsundo lang po sa tanghali ko siya, hindi napapasabay sa iba kasi po nauuna pong umuwi yung grade 1 kasi alas 12 pa po bago pa po mag alas 12 yung mga kasabay niya po doon pa lang po lumalabas kasi po medyo nag-aalala din po kami sa ngayon dahil nga po marami po mga kabataan kahit hindi man po kabataan ay marami po talagang nawawala na hindi na po nakakabalik ng tirahan po nila. Nang araw na ito hindi po ako nakapag-therapy kasi po may araw lang po talaga na pumupunta po ako sa therapy. Meron po kasi ako ditong product, hindi po siya N4, hindi po siya yung katulad ng bed na hinihigaan ko po doon. Heating pad lang po siya, pero okay din po yung heating pad na yun. Tas nga po nung mga bandang na po niyan hapon po, hindi pa po ako naliligo niyan. Sobrang init po kasi. Nag-ayos po muna ako ng mga po nilabang ko po. Tapos po tinupi ko muna at parang nga po maayos-ayos po yung aming mga lagayan po ng damit. Alam niyo po mga ka-survivor, sa tinagal-tagal ko na nga po nagkaroon ng karamdaman po at sa tinagal-tagal ko na nga rin po na hindi nakakapag-take po ng maintenance. Isa po sa pinagpapasalamat ko po sa Panginoon Diyos na hindi niya po ako hinahayaan na manghina po na kahit na ilang beses na po ako inaatake. Hindi pa rin po nandoon pa rin po yung kalakasan na ibinibigay niya po sa akin. Hindi man po normal na talaga yung pakaramdam ko kagaya po ng dati. Pero nagtataka po ako na halos lahat po ng mga ginagawa ko po ay nakakaya ko po. Alam niyo po mga ka-survivor, marami po akong pangarap sa buhay ko na lagi pong mindset ko po noon na
darating ang araw na magkakaroon kami ng sariling bahay, maibubukod ko yung pamilya ko, na magiging maayos po ang lahat. Pero po mga ka-survivor, no unti-unti po nakilala ko po ang Lord, hindi na po ganun ang pananaw ko. Naniniwala po akong lahat po ng bagay pinangyayari niya po. Kasi nga po, may dahilan po mga ka-survivor. Ito na nga po, nung bandang hapon po, nagmerienda po kami ng dalawa ng anak ko. Yung panganay po, kasi yung bunso ko po naglalaro po sa labas. Minsan po kasi pagka ganyang hapon po, inahayaan ko po siya maglaro. Diyan lang naman po yun sa may kanto namin. Mga kalaro niya lang naman po yung mga kabataan lang din po na taga dito lang din po sa amin malapit. Kasi po pagka nasa bahay po, hindi niya po may iwasan minsan na humawak talaga siya ng cellphone. Pag nandoon po kasi nakahalubilo niya po yung ibang mga bata. Ayoko rin naman po na masanay po siya na lagi po nagsiselfone, kasi po pwede pong lumabo ang mata niya, katulad po ng atin niya na talaga nung nung maliit po yan, hindi ko po talaga yan pinapalabas. Bilang pagkakamali nga po bilang isang magulang, nahayaan ko po yan mga ka-survivor dati na maghapong nagsiselfone, kasi ang ano ko nga po, ayoko nga po siyang natudumihan, ayoko po siyang pinagpapawisan. Ayun nga po yung lagi ko pong nagalit po ako sa anak ko nun. Pero mali po pala yung mga survivor. Kailangan po ang mga anak po natin nakakaranas po talaga sila na maglaro, pagpawisan, marumihan. Hayaan lang po natin, kasi doon po sila natututo, at mas maganda po yun na mas naiiwas po sila madalas sa pagharap ng cellphone po, kasi nandoon po na magkakaroon po sila ng sakit, magkakaroon po ng epekto sa kalusugan po nila mga ka-survivor. Katulad na nga po nitong panganay ko mga ka-survivor, maaga pa lang po yan ay nagsalamin na po yung grade 1 pa lang po, 7 taon pa lang po, magpipitong taon pa lang po siya nung nalaman namin na may grado na po yung mata niya. Kaya po ngayon po nagsasalamin na po siya. Ang taas na po ng grado niyan mga ka-survivor, nasa 500, 400 po yung grado ng mata niya. Kaya sabi ko sa kanya, wag mo na masyadong abusuhin yung pagsiselfone mo, lagyan mo ng limitasyon, kasi hindi yan magiging maganda rin sa iyo, magkakaroon din yan na hindi magandang epekto sa kalusugan mo. Habang nagme-merienda nga po kami niyan mga ka-survivor, nagkukwentuhan po kami ng anak ko, kasi nga balak niya nga po na umatin po doon sa singing contest po daw sa kanila. Siya daw ikinuha, kaso hindi nga po siya makapag-practice po mga ka-survivor, kasi nga po nasira po yung speaker namin. Ang merienda nga po namin dyan mga ka-survivor is yung pansit po na binigay po ng kapatid ko nung nagpunta ko po kami ng birthday ng mama ko. Pinauwi niya po, nilagay ko lamang po sa rep yan. Kaya pagka gusto po namin kumain po ay iniinit ko na lang po. Ito na nga po yung natira na konti po, tas may tinapay po niyan. Ganyan lang po yung kinakain ko mga ka-survivor. Kumakain man po ako ng mamantika or mga pagkain na pinagbabawal, unti-unti lang po tinitikman ko, in moderate lang po talaga, kasi ayun naman po yung sinabi ng doktor, wala naman po pinagbabawal po sa akin na pagkain, pero kailangan lang daw nasa moderate po yung pagkain ko, hindi po yung sobrang dami, hindi rin po yung sobrang konti naman, yung makatikim lang po ako talaga mga ka-survivor. Pero pag alam ko pong na lagi pong ganun ng mamantika na po yung halos kinakain ko araw-araw, o kaya maalat po, talagang nag-aano po ako ng gulay, hindi po talaga ako nagpapawala po ng gulay sa rep po, kahit na ano pong gulay na pwede ko pong mahingi sa mga kakilala ko po, sa mga kapitbahay ko po, ganun po. Kasi pagka minsan po kadalasan po niya mga survivor, ang hinihingi ko po ng madalas is yung malunggay po. Anuhin ko lang po yan, hihimayin ko po, tapos ilalagay ko po sa plastic, saka ko po ilalagay sa rep, para pagka magugulay po ako, kukuha na lang po ako. Minsan po nilalaw ko sa sardinas, pagka paminsan-minsan lang naman po, hindi ko po laging ginagawa yun. Tapos pagka bubulang lang ko po, yun
Yung mga anak ko po mga ka-survivor, sinasanay ko na po sila din na unti-unti na makakain po ng gulay kasi kailangan po talaga natin yun sa katawan natin. Dati po kasi madalas hindi ko po talaga sila napapakain ng gulay. Ito nga po mga ka-survivor, ginagamutan ko nga po yung paa ng anak ko kasi nga po para daw may mga lumalabas na mga parang mamasok po sa mga hita niya, sa kamay niya. Kaya po yung nilagay ko po yung Turcia toothpaste po na nanggaling dati sa Nuga Best po. Ano po yan, toothpaste po siya pero no chemical po siya, all natural din po. Pwede po yan sa sugat, pwede po siya sa sakit ng ngipin, pwede po natin malunok yan, safe po siya. Kahit po ilang taon po siya, hindi po siya na expired po. May tira pa pong konti sa akin, mga ka-survivor. Kaya lalagay ko po ngayon sa sugat ng anak ko. Ang epekto po niyan mga ka-survivor, matutuyo po kaagad yung sugat niya. Kaya yung yung anak ko nga po, pag masakit po ang ngipin mga ka-survivor, ayun lang po nilalagay ko mga ka-survivor sa ngipin niya. Tapos ilang minuto lang po, wala na po yung sakit ng ngipin ng anak ko po. Kaya po yung natitirang konti sa akin mga ka-survivor, tinitipid ko po talaga yan. Dati po limang ganyan po yan mga ka-survivor. Alam niyo po mga ka-survivor, talagang tinipid ko talaga siya mga ka-survivor. Iisa na lang po yung natitira sa akin kasi nga po iniisip ko po kailangan po talaga namin yung mga ka-survivor kasi po yung mga lumalabas po ngayon mga ka-survivor na gamot, halos lahat po talaga may chemical po. Yan po mga ka-survivor, hindi po namin binili yan sa Nuga Best. Libre lang po yung binibigay sa amin doon dati kasi pagka nakakompleto ka po ng araw, naka 10 days ka, straight ka po na umatid sa kanila ang 10 days, ayun po yung pinaka-reward po namin mga ka-survivor. Noon po kasi wala pa po akong product ng Nuga Best po. Talagang lagi po akong present po doon kasi naniniwala po ako mga ka-survivor na ayun po yung binigay ni Lord na paraan sa akin para gumaling po mga ka-survivor. At ito na nga po, after po nga po maglagyan po ng gamot yung sugat ng anak ko po mga ka-survivor, naglinis na nga po ako ng kwarto, tapos tinamay ko na nga po i-ring sala po yung yung kwarto lang po, yung sa amin lang po niyan, tapos yung labas po ayun, sabihanan ko na nga po, hindi pa po kami nakabukod mga ka-survivor ha. At ito na nga po yung mga anak ko, yung anak ko po, ay naku, habang nagpapahinga po ako, nangungulit po siya mga ka-survivor, at siya daw magbablog, kaya nga po pinasingit ko po ng bahagya. Ayun lamang po mga ka-survivor, salamat po sa panonood, God bless.